Hello everyone! Meron po ako ditong dahon ng saging. Malinis na po ito. At kung bagong pitas po ang dahon nyo na gagamitin ay pwede nyong idarang sa apoy. At kung frozen naman po ay pwede nyong patuluan ng hot water. Ngayon naman ay meron po akong 2 cups na glutinous rice flour. Lagyan po natin ng 3/4 cup na tubig or kung medyo dry na dry pa po ay pwede po tayong maglagay pa ng konti. Ang consistency na hindi na po siya dumidikit dito sa ating mixing bowl or kung gagamit po kayo ng kamay na panghalo ay kailangan hindi na po siya dumidikit sa ating kamay. Ituloy-tuloy lang po natin ang paghalo. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Idelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag ganito na po ay okay na ito. Ngayon naman po bago tayo mag-start magbalot ay lalagyan muna po natin ng konting cooking oil or kaya po butter or margarine itong ating dahon ng saging para hindi po didikit. At lagyan lang po natin ng tamang sukat nitong ating glutinous rice flour or glutinous rice dough. Pwede po kayong gumamit ng isang sukatan like a 1/4 cup. Pwede nyo po siyang gamitin para po pantay-pantay ang sukat nitong ating gagawin na glutinous rice na suman. Glutinous rice flour na suman. Sa ibang lugar po, ang tawag po dito ay binalay. At ang pagluluto po dito ay may iba't ibang paraan. Yung iba po ay nilalaga at yung iba naman po ay ini-steam. So ito na po at ituloy-tuloy lang natin ang paggawa hanggang sa matapos. So ito na po matapos balutin at ngayon naman ay magpakulo po tayo ng tubig. Pwede pong sa kaserola at pwede po sa ganitong wok. Kapag kumukulo na po ay lalagyan naman natin ng steamer basket. Pero yung steamer basket po na ginamit ko ay meron siyang pinakapaa para po hindi lulubog doon sa tubig. Ngayon naman ay silansa na po natin dito yung ating mga binalot na glutinous rice flour. Takpan po natin at lutuin lamang ng 15 minutes. Ngayon naman, habang niluluto po natin itong ating suman, ay maglagay tayo ng 1 cup na gata dito sa isang kawali. Atin lang pong gagawing latik. So, hayaan lang po natin siya diyang kumulo ng kumulo at kapag medyo nasusunog na po yung ilalim, katulad lagi ng mga proseso na ginagawa natin sa latik, ay atin lang pong hahaluin ng konti. Pero, hindi po maya't maya yung paghalo. Minsan-minsan lang po. At habang tayo nagluluto po dito, ang ating announcement para sa ating Christmas parapol ay sa December 23 po, 10 AM Pinas time. Sana po makasali kayo at para po kayo makasali, kailangan lamang ay nakasubscribe kayo sa channel na to, nakapollow sa ating Facebook page na Idelmo's Kitchen din po. So ayan, kung napapansin nyo ay nagiging golden brown na po at nabubuo-buo na. At kapag nagluluto po tayo ng latte katulad ng lagi kong sinasabi, huwag po nating hintayin na maging golden brown lahat. Kailangan lang po, meron siyang natitira pa na ganito na medyo malight pa po yung color para po hindi siya masusunog. Kasi mainit po yung oil, so habang tumatagal, nagbabrown na po siya. So ganyan lang at isalin na natin sa isang lagayan. Ngayon naman dito rin po sa pinaglutuan natin ng latik may mga konting tira pa, lagyan din natin ng gata. At lulutuin lang po natin itong gata na ito, gagawin nating pinakasos. Hindi ko na po hinugasan yung kawali para yung natitira na oil at saka latik ay makadagdag ng lasa dito sa sauce nitong ating binalay or nitong ating glutinous rice flour suman. At ito po ang sekreto para lalong sumarap yung ating sauce. Ginamitan ko po ng panutya or matamis na bao. So kung ano man po yung tawag sa inyo, basta yung solid na sugar po na style na bao po siya.
Haluin lang po natin hanggang sa maluto yung gata at matunaw na itong ating panutsa. Ngayon naman ay i-check muna po natin dahil 15 minutes na. So ito na po ang bango-bango nitong ating suman. Hanguin lang muna po natin at ituloy naman natin ang pagluto dito sa ating sauce. At kapag ganito na po, ay okay na ito. Ngayon naman ay tanggalin na natin sa pagkakabalot itong ating suman. Ito na po siya, grabe ang bango, iba talaga kapag niluto sa dahon ng saging. At syempre, ngayon naman po ay ilagay na natin itong sauce dito sa ibabaw. Amoy pa lang, imagine yung kakanin na niluto sa dahon ng saging, then yung sauce ay gawa sa gata ng nyog. Grabe, ang sarap. Mag-ready na po kayo ng kape or kahit anong inumin ang gusto nyong i-partner dito. At syempre, lagyan din po natin ng latik. Ito na po, yummy, yummy, yummy po talaga as in. Kaya atin na pong titikman. Ang sarap po talaga, as in. Parang classic na kakanin po. Grabe ang sarap. Tapos yung panutsa, yummy! Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.